Hello mga people. Ito naman sa pangalawang paano mag-edit ng isang PDF document like ito yung Adobe Acrobat Pro na ginagamit ko. Kaya ito mag-edit ng isang sinumar o mga transcript of records o mga mahalagang dokumento. Pero wag lang kayong magkumpiyansa kasi baka makasuhan kayo ng falsification of public document pag once na bulabog kayo. Pero tuturo ka lang sa iyong paano mag-edit ng dokumentong ito. Ito, ginawa kong example is itong sinumar. Nakikita niyo yung sinumar. Ito is scanned copy. Hindi ito makaka-edit ng picture copy o pinicturan lang. Dapat i-scan talaga in high quality. So, first, click nyo yung edit PDF sa gilid. Makikita nyo, parang totoo talaga. So, sample lang to, pinalitan ko na yung mga pangalan ulit. Ginawa ko na Andres Bonifacio. So, click nyo yung edit PDF, then, yun. Edit nyo na, isa-isa. Pero dapat maingat lang kayo, tsaka, yun, edit mo yung mga pangalan, date. So, sa pagpindot mo ng letters, dapat maingat lang kayo kasi para masunod talaga ng Adobe Acrobat Pro yung font na anong font dyan sa loob ng dokumento na hindi siya maiba sa ibang font sa loob. Yan. Edit ko, ginawa kong upload niya mabinig. Post ang date, kaya yung palitan. Dapat mag-click kayo ng cursor nyo dapat sa gitna ng mga letter. Kung pwede, sa gitna ng mga letter para magaya talaga yung font na nandyan sa loob ng dokumento. Yan, Quezon City, Philippines. To Teodoro Bonifacio and Melinda Hiwaga. Gawa-gawa ko lang yung mga pangalan guys ha. Baka magtaka kayo. Yan. Kaya nitong gayahin ng mga lahat ng text sa loob. May coded kasi itong mga font na to eh. Makapansin natin, example yan is coded font yan. Is Arial something, may number yan. Arial 1, 2, 3, 4, 5, Arial 2, 3. Yan. Click mo yung letter. Kung gusto nyo maghingi ng software na to, bibigay sa inyo ng libre. Kasi ito, napakamahal to pagbilhin nyo. Mahirap din makakita ng crack copy nito eh. Kaya ang ginagamit ko is one lang yan. Portable copy lang yan eh. Pero okay na rin to pag once na ginagamit nyo, gusto nyo madali ang mga pag-apply ng madali ang dokumento. Kasi baka naghahabol na kayo sa oras, pero ingat lang kayo, baka mabulabog yung pag-edit mo. Dapat parehong-pareho talaga. Kung for references lang po dito, for references. Pero pag once na i-apply mo sa mga trabaho, wag lang magkumpensa, baka masilip. Pwede rin itong gamitin pang edit ng transcript of records. Kung gusto mong pumasok sa trabaho na gawin mong cum laude yung grade mo, okay lang din. Yan. Basta kaya niyang gayahin ang font sa loob. Kahit anong font, kahit malaki, maliit. Kaya niyang sundin yung font kung anong font ang na-click mo dyan sa cursor niya. Yan. Edit mo lang yung date. Sa sinumar, kailangan i-edit yung naka-bold lang usually ang i-edit dyan eh. Yan. Pag once hindi lumabas yung letter niya, yung dapat na letter o dapat na font style, i-back nyo lang at saka next arrow nyo yung cursor o ang cursor ilagay nyo sa ibang letter sa kung anong letter ang gusto nyo kopyahin. Yan, in-edit ko upon the request of Paris Hilton. Paris Hilton ng asawahin ni Apornalio Mabini. Huwag nyo rin kalimutan sa example sa sinumar sa baba, meron ding parang mga QR codes dyan na i-edit. Pero yan, kaya din kopyahin yan.
Kaya din niya nag-edit ng Adobe Acrobat Pro. Napakalakas nito na powerful na kuan. Pwede rin itong ginagamit kung gusto nyo may mga payslip kayo, mga payroll kayo na gusto nyo tanggalin ang loan, gawin yung malaki yung sahod nyo para maka-apply kayo ng mga cellphone loan o maka-apply kayo ng mga pautang. Pwede rin itong gamitin. Napakalakas ito na application na edit yung lahat-lahat ng letter sa loob. Kahit yung payroll nyo, gawin yung 100,000 yung sahod nyo kahit wala ng laman yung sahod nyo, kahit puno na yan ng loan. Pwede itong ma-edit dito sa loob ng Adobe Acrobat. Basta scan copy lang talaga. Scan copy lang yung kuan nyo. Yung sample nyo. Yung sample nyo na kopyahin. For example, may payslip ka o may payroll ka. Scan mo ng napaka high definition. Tapos save as PDF nyo. Then, lagay mo sa Adobe Acrobat. Yun. So, yan. Parang tapos na. Yan. Pag hindi nyo na tapos, pag hindi nyo na perfect yung kuan, yung parang may hindi maklik, ang gawin nyo, i-scan nyo lang ulit. Tsaka i-scan nyo ulit ang dokumento ng next na high definition na pag-scan o high quality na pag-scan. So, yan. Okay na. Yung number sa baba, parang kuan, in-adjust ko lang kasi natabunan. Yan. Parang totoo na. Parang totoo ng kagagaling mo lang sa PSA. Pwede din guys yung resibo nito guys, yung resibo ng Sinumar o birth certificate, pwede din itong ma-edit doon sa loob, dito sa loob. Scan nyo lang din. Kung gaano kalaki yung resibo, ganoon din kalaki yung pag-scan niya dyan. Yan, i-compare ko sa compare natin sa dati. Parang totoo na talaga yan. Yan. Yan yung una. Tsaka next yung huli. Yung na-edit natin, yung finished product natin, parang totoo talaga. Tingnan nyo. Yan. Ibigay ko sa inyo ang download link sa mediafire.com. Comment lang kayo kung gusto niyo ng link ng application na to. Kasi mahirap itong kunin yun. Kahit mag-apply ka, kahit magkuha ka ng crack nito, ma-detect pa rin ng Adobe na pirated yung application ninyo. So yan, i-compare natin sa una saka sa nagawa natin na na-edit natin. Parang totoo lang. Parang kinuha talaga sa PSA. Kung gusto nyo mag-edit ng mga payslip, ng mga payroll, kung gusto nyo nang i-anomalya yung dokumento nyo para i-apply nyo sa mga loans o mga apply ng motor na malinis yung payslip nyo, yan. So guys, yan lang muna sa ngayon. Salamat sa pag-view at saka please like, subscribe, and share lang. Salamat.